what's up, man? What's up, man, Dord? Sige, Dord. Ang sam, hindi mo ka mo tingog, Dord. 1, 2, 3, tingog. Age. Pinaungo. Pinaungo. Ayun, nilabti ako ng Dord. Pwede tos na ako. Naong ni mo, putol. Ayan. Oh. Whip. Okay na, tanaw sila. Okay na. Mana testing. Okay na. Okay, good. So ayan guys. So I'm here. As you see, yung title natin is New KIKI amplifier white series na power plant 1.0 model. Yan. So let's talk about the basic specs. So yung amplifier na ito is design nga nakatayo. So nakatayo siya, and it is inspired from the other brand which is very well known many years ago. And I'm thinking baka pwede namin gawin, which is yun, kita niyo naman. Pero the inside is very iba. So iba siya. The specs, syempre old model naman yun, and they have bigger model like ngayon, malalaki na. And so hindi ko na i-mention yung brand, and maganda siya, approved. So now balik sa amin, yung amp namin is designed with a transformer na 10 kVA. 10 kVA per transformer. So it's 4U. Yan, malaki siya. 10 kVA per channel. So dalawang 10 kVA, in total of 20 kVA sa transformer pa lang yun. And the capacitor, I forgot, hindi ko pa nakita. And hopefully yan, i-post ko na lang dito yan. Tsaka yung front, yan yung front. And yung supply niya is yung front panel niya is meron tayong dalawang monitoring, yung view meter, which is very nice. So mataas siya and very fine yung display, and meron pa rin yung analog. Syempre hindi ako mabubuhay pag walang analog na meter. Kahit hindi siya, yung importante may makita lang kayo, may pagbabasihan sa output. Or you can say na meron siyang nilalabas na power from the amplifier itself. Kasi direct monitoring yan. Edward. Hi, Edward. Bago na? Bahong. Uy, bahong na. So, may lang butong doon, nakayutang butong. So, yan. Yung meron siyang video, tsaka yung main breaker niya is individual. So individual for the channel 1 and channel 2. So I am planning na i-modify pa rin yun para kung sakali may masira either channel, is pwede pa rin nating paganahin yung kabila. Yan. So after pagdating nito, i-modify natin. Hindi ko lang i-mention kung anong modification, pero as I mentioned, hindi na ako magpo-post ng mga modification sa KIKI, and yung output na lang yung pagbabasihan natin. Ano yun? Ulo? So yun, and the big question is ilang supply, ilang volts. So now, okay. So as we plan to make, ako nag-suggest kay boss na if it's possible na magpababa kami ng supply, kasi meron na kami mga matataas na supply, pero yun is 9 kVA o 8 kVA, dalawang 8 kVA. Ha? Wala yung tubig. Wala bito? Yeah. So dalawang 8 kVA yun, C800. And now, so sabi ko kay boss, can we just make a amplifier boss na low voltage pero high current. So inspired ng mga bridge amplifier sa
sa Thailand. Yung mababa yung supply pero hi boss. Mababa yung supply pero mas grabe yung current. Mataas yung current nila. So we're hoping for durability, more durable and more high current sa low end frequency. So mas mababa yung frequency, masustain kasi mataas yung current. Ayan. So yan, maraming kaganapan dito. Hi Boss Libert. Hi. Salamat sa pag-refill ng water. Salamat eh. Ganyan na bito na. Okay ba kami nang luwa na? Ano yun na eh. Tulo may tulo. So ayan, so yung supply, So yung supply niya is 165 volts AC. So para siyang CA68. So kung mag-FTC test tayo, we will be getting around 2,000 plus watts only. Stereo mode sa 8 ohms. Yun lang. So mababa lang. Pero the target point here is the current. So kasi yung speaker nag-iiba yung impedance niya eh. So with respect sa frequency. So pag iba din, low end frequency, syempre magni-need niya ng mangangailangan niya ng malakas na current. So mabibigay na niya. Kaya yung point dito na aside for safety, of course, low voltage is very safe for the power transistor and other semiconductors. And yung point niya dito, and at saka yung high current talaga yung target. So now we are planning, we are getting to the plan na magpasok sa low frequency for preparation kung babalik yung low freq na trend. So anyway, this amp kahit sa upas, sa battle, pwede naman pwede siya. Kasi laki yung transformer niya eh. Yung ibang brand nga, yung very well known brand, is low voltage na sila at high current yan. And then sabi ko kay boss, ayan, yung first plan is same transformer, like 8 kVA, dalawa. Sabi ni boss, gawin natin 10 kVA, okay? Mas okay, 10 kVA. So dalawang 10 kVA. And the price will be posted soon. So it will be an introduction video for the amplifier itself. Yan. So meron tayong mga ibahin siguro sa amplifier. Modification, of course, very important. Hindi na ako sa titiwala sa after yung mga labas nila na amplifier kasi kailangan mo talaga i-open tsaka i-test for myself para siguraduhin na quality yung output ng amplifier natin at saka walang problema. Marami kasing ginagawa yung manufacturer and all, hindi nila yan matitest lahat unless bigyan mo sila ng modification. Okay. Hopefully hindi na mag-test agad. So unless bibigyan mo sila modification like yung other brand, other models namin, yung mga white series, binigay ko pero so disappointing in my part. Binigay din nila sa ibang brand and makikita ko naman yan sa mga modification na ginawa ko nandun. So syempre wala tayong magagawa. So now I'm trying to prevent yung mga mangyari yun ulit. So now, without any further ado, ito yung mga short clips, videos, kasi maingay na dito. And just enjoy the video, yung short output shorting, meron pa rin yun, of course. Tsaka yung test nila video sa amplifier itself. Okay? Let's watch!